Sa mga magsisimula sa farm, mas mainam na mapanood nyo to para magkaroon kayo ng magandang plano at magkaroon ng idea sa inyong farm na sisimulan. Magandang araw mga ka-farmers! Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa ating mga kapwa ka-farmers, lalo na yung mga baguhan pa lang magsisimula sa farming, ito yung ipapakita ko sa inyo. Alam kong magugustuhan nyo to kasi ako mga ka-farmers na nakita ko siya, nasabi ko sa sarili na gagawin ko. Meron ako nakita ka-farmers na isang ampalaya farm. Isang napakagandang farm ng ampalaya. Kita mo yung kanyang pagka-landscape, napakaganda na para bang paraiso. Kung kayo magsisimula sa pag-aalaga ng manok, mas mainam na mayroon tayo nito. Sigurado yung ating mga alagang free-range chicken mag-i-enjoy dyan sa ilalim. At ang kagandahan nito, pag mainit ang panahon, pwede tayong tumambay dito sa ilalim. Napakalaking tulong ito, lalo na pag mainit ang panahon. Pwede tayong maglagay ng lamisa, pwede tayong maglagay ng tuba at pulutan. Alam nyo na ang kasunod mga ka-farmers. Kaya kung may plano kayo magsimula sa farm, mas mainam na planado. Katulad nito, mayroong pwedeng i-free-range natin yung ating mga alagang manok, alagang pabo, na dyan sa ilalim pwede silang makalakad na hindi sila naiinitan. Hindi lang ampalaya ang pwede nating gawin ganito. Pwede rin yung upo, kalabasa, sayote, pipino, at marami pang iba mga ka-farmers. Pag once na bumunga na ang inyong mga tanim ng ganito, pag nag-video kayo at pinost mo sa Facebook, sigurado yung mga kaibigan mo ay mapapasabing pwede bang bumisita sa farm mo. Pag pinagbigyan mo, alam mo na ang kasunod. May dalang plastic yan. Talagang masasabi kong magaling ang farmer na gumawa nito. Saludo ako sa iyo. Nang makita ko ito, nagkaroon ako ng idea. Yung isang ektarya ko na lupa, mayroon ng mga tanim na saging, mayroon akong mga madre de agua na mga tanim doon, tinaniman ko ng mga malunggay, at meron din coconut dwarf na 100 peraso, Katigan variety yon. Ang plano ko doon, gagawin ko talaga yung farm, papagandahin ko, at lahat ng expenses isusulat ko at isishare ko dito sa ating YouTube channel. Para sa mga gustong magsimula sa farming business, makita nyo kung magkano ang gagastusin, simula sa masukal hanggang sa maging maganda yung view. Talagang ilalandscape natin. Nang nakita ko itong ampalaya farm na ito, nagkaroon ako ng idea. Pero yung aking plano is yung pipino. Kasi meron akong market ng pipino mga ka-farmers. Pinagplaplanuhan ko pa yung ka-farmers kung ano yung una nating ilalagay. Yung tubig ba or yung kuryente. Pag nasimulan ko na doon ako magpo-focus at dadalhin natin doon yung mga iba nating alaga para doon na tayo laging nakatambay. Kasi masarap ang hangin doon, malayo sa mga bahay at maganda yung view. Ipapakita ko sa inyo, magsisimula tayo sa 100 na decal at magsisimula tayo sa mga pabo at magsisimula tayo sa incubator para makita nyo talaga kung magkano yung gagastusin at magkano yung pwedeng kitain. So kailangan lahat ng gagastusin, pagkain, vitamins sa ating mga alaga, mga miscellaneous, mga expenses natin sa ating farm, susulat natin para magkaroon ng idea yung mga gustong pumasok sa farming business. Bala ko rin maglagay doon ng greenhouse, tanim ng mga litos. Pang personal use lang, pero pag marami, pwede natin ibenta sa ating mga kapitbahay. Doon sa pwesto ng aking lupain, napakaraming kawayan na pwede natin makuha na libre. Magkakatabing lupa, pwede nating kunin yon. Hindi naman nagagalit dito sa amin yung kawayan, napakarami mga ka-farmers. Kaya yung mga bago pala napadaan sa ating YouTube channel, antabayanan nyo at pasubscribe na rin ng ating channel para updated kayo sa ating susunod na videos na ating ilalabas. Shoutout nga pala sa ating mga OFW na gustong pumasok sa farming business. Advice ko lang, huwag kayong atat na atat. Kung mayroon pa kayong trabaho dyan, ipon lang. Kasi pag nandito na kayo sa actual na farm, minsan kasi masayang tingnan sa video. Pero once na ginawa nyo na, mahirap. Hindi ka agad-agad kumikita pagdating sa farming business. Kung gusto mo talagang kumita kaagad,
partneran nyo ng pagtatanim ng mga gulay katulad ng litos, talong at iba pang mga variety ng gulay katulad ng pipino. Kasi yan, within 2 months more, pwede na natin makapag-harvest. Yung litos, within 1 month, pwede na tayo makapag-harvest at doon tayo kukuha ng ating panggastos. Siyempre, bumabayad tayo ng kuryente, tubig at pagkain natin at pang-araw-araw ng ating expenses. Kaya advice ko sa inyo, kung ikaw ay magre-resign sa inyong trabaho o uwi ka sa Pilipinas at back to zero, kailangan talaga mayroong baon na pang 5 months to 1 year na hindi tayo magugutom. Siyempre, araw-araw tayong gumagastos. Magbabayad ng kuryente buwan-buwan. Yan po yung dapat pinapaghandaan. Pero masasabi ko lang ka-farmers, pag once na nandito ka sa Pilipinas, nagagawa niya ng paraan. Basta't hindi ka lang patulog-tulog, madiskarte ka, siguradong magagawa ng paraan lahat ng mga expenses na inyong kakailanganin. Ito yung ating organic na ginawa ka-farmers. Ayan yung azula, maramais, pinagalo-halo at giniling 2 beses. Pag 2 beses mo yan pinasok doon sa kanyang shredder or 3 beses pa, mas maganda yung kanyang kakalabasan. Mas pino at mas maraming makakain yung ating mga alaga. Mas maganda haluan natin ng mga vitamins, molasses at iba pang mga vitamins na gusto nyo at mabibili sa inyong mga malapit na agribit. Dito sa probinsya ka-farmers, masaya para sa akin. Para sa akin na mayroon akong experience doon sa city. Kasi nung ako ay nasa abroad pa, nagtrabaho ko sa Cebu, nagtrabaho ako sa Maynila, at napunta ako sa abroad mga ka-farmers. Nang napunta ako sa abroad, doon na matured ang aking isipan. Doon na ako nangarap bumalik sa probinsya para magtayo ng farm. Kaya sa ating mga ka-farmers, kung ikaw ay nagpaplanong pumunta sa abroad para magtrabaho, kung iniisip mong napakarami ng pera doon, subukan mo magtanong dito sa comment section. Marami tayong mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas para magsimula. Yan po yung example na hindi ganon kaganda ang buhay doon. May pera doon, kaso kayod kalabaw ka naman. Araw-araw ka nang tatrabaho. Ang buhay mo lang doon, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Yun lang pabalik-balik. Pero kung malaki ang sahod mo, kaya mong aliwin ang iyong sarili. Magpunta ka sa mga hotel, mall, kung malaki ang sahod. Paano kung katamtaman lang at sakto lang? Kaya kung ikaw nangangarap mag-abroad at maganda naman ang kalagayan mo, dito ka na lang ka-farmers at magnegosyo ka sa Pilipinas. Kasi pagdating mo sa abroad, mag-iipon ka, mangangarap ka na naman makapagbakasyon dito sa Pilipinas. Kung mayroon tayong munting negosyo dito sa Pilipinas, dito ka na. Masarap ang buhay dito. Masyadong maluwag. Kung anong gustuhin natin, pwede natin gawin. Yun lang mga ka-farmers.